Nagpapalaki ng kita, nagpapalakas ng customer, dadami ang customer, gamit lamang ang isang basura. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano lalaki ang ating kita sa araw-araw sa ating mga tindahan, sa ating mga negosyo, at nagpapadami ng customer. Ituturo ko sa inyo ang simpleng pamamaraan lamang na kahit anong oras ay pwede ninyo itong gawin. Ito ay subok na subok ko na, dahil isa din ako sa merong maliit na sari-sari store, ngunit sa dami namin dito na nagtitinda, ako pa rin ang pinupuntahan palagi, o ako ang laging binabalik-balikan, o ako ang mas maraming customer. So ituturo ko sa inyo ano ang sikreto ko, ano ang ginagawa ko para mas marami akong customer o mas marami akong kita. So ito ay kahit sino ay pwedeng gumawa, basta ikaw ay business minded. Ikaw ay business minded or meron kang negosyo sa loob ng inyong bahay, o sa inyong bahay, meron kayong maliit na sari-sari store, meron kayong maliit na kainan, o di kaya kung anong klaseng negosyo na meron kayo. So, ang dapat lamang natin gawin dito, kumuha ka po ng basura. Halimbawa, ay pupunta kayo sa isang or sa palengke. Pupunta kayo sa palengke na nakikita ninyo na napakaraming tao or marami silang customer. So, nakikita ninyo na maraming customer ang tindahan na yun, or kahit anong klaseng tindahan, pwedeng kainan, pwedeng sari-sari store, pwedeng bakery, basta nakikita ninyo na marami silang customer. So, pumunta ka sa tindahan na yun na maraming customer at kumuha ka doon ng isang piraso ng basura. Kumuha ka ng isang pirasong basura, kahit yung mga cellophane or yung hindi na bubulok, okay na yung cellophane, or di kaya mga plastic bottle, pero mas maganda yung mga cellophane. So, ang cellophane kasi hindi ito nabubulok kaysa mga papel or mga kahit anong klase, or mga plastic bottle. So, plastic bottle kasi maaari itong kunin ng kasamahan ninyo sa inyong bahay at ito ay itapon. So, mga cellophane, kahit isa lang. Cellophane po na nanggagaling sa basurahan ng tindahan na yon. Halimbawa, pumunta kayo ng mga yung malaking tindahan, yung mga may mga grocery, tapos may mga basura sila doon sa gilid, 'di ba? Kumuha kayo doon ng basura. And ayun, kumuha kayo doon ng basura, isa lang, cellophane lang. And ang gagawin mo doon, kunin mo at dalhin ninyo sa inyong bahay. Ang gagawin mo doon, kung meron kang kainan or meron kang tindahan, ilagay mo ito doon sa gilid or sa loob na inyong tindahan, doon sa gilid. Ilagay ninyo doon sa gilid and hayaan ninyo doon. At yung gilid na hindi makikita or hindi kukunin ng kasamahan ninyo sa bahay, ilagay ninyo doon. Asahan ninyo, dadami ang customer ninyo. Yung tipong sunod-sunod dito sa amin, halos hindi kami makakakain, dahil pagkakain pa lang kami, yung customer namin ay sunod-sunod po. Talagang kailangan namin na merong isang kakain para pagkatapos kumain yung iba, merong magbabantay sa aking maliit na
sari-sari store. So, ganyan lang ang dapat mong gawin. So, kahit anong araw, pwede po, kahit anong oras, pwede. Basta ito ay kumuha ka ng basura. Napaka-epektibo niyan. Maniwala ka. Talagang dadami ang customer mo pag yan ang gagawin mo. And dapat positive kang tao, huwag kang magiging negative kapag ganyan ang gagawin mo. Subukan mo ito, makakatulong ito sa negosyo mo. Lalo na kapag lalo na kapag alam mo na matumal yung negosyo mo. So, ayun po. Salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.